At dahil nga wala na namang katigil-tigil ang ulan, nagkakaroon na naman ng tubig itong aming lugar. At dahil nga walang tigil ang ulan, wala din tigil ang ating bunganga sa kakakain dahil nga malamig ang panahon, napakasarap kumain. At dahil nga sawan-sawa na akong ipakita sa inyo yung linis serye ko, kaya ito naman ipapakita ko na sa inyo yung malinis na yung aming pamamahay. At pagkatapos kong maglinis, naligo muna ako. Ay hindi pala yan ligo, half bath lang pala yan. At dahil nga malamig ang panahon ngayon, hindi na natin kailangan maligo. Palit lang ng damit at hugas ng alam nyo na, okay na yun. Nag-spray-spray na nga lang ako ng panlagay ko sa buhok para hindi naman halata na hindi tayo naligo. At inaris-ayos ko na nga lang itong aking buhok. At pinag-isipan ko pa nga kung anong klaseng ipit ang gagawin ko sa aking buhok dahil nga hindi tayo naligo, kailangan iipitan natin ito. At pagkatas ko nga mag-ayos ng aking sarili, isinunod ko na itong aking anak. Syempre dahil malamig nga yung panahon, ng paulit-ulit. Pinunasan ko na lang din itong aking anak dahil hindi din naman ito naglalabas at hindi din naman talaga ako nagpapalabas ng bata. At di rin naman siya amoy pawis, kaya pinunasan ko na lang din siya. At nagplubo na nga lang din ako dahil di naman ako sanay sa mga kulo-kolorete sa pagmumuka, kaya ayan, pulbo lang sapat na. Kaya ayan, finish na tayo sa lahat ng bahay, magtatrabaho naman na tayo. O diba, ang tagal kong pinag-isipan ko anong klaseng ipit ang gagawin ko pero ayan, gulo pa rin ang buhok ko. At bigla nga nag-chat si daddy na nandyan na nga siya sa labas pero hindi nga siya makalabas ng sasakyan dahil nga napakalakas ng ulan. Kaya ayan naman, to the rescue naman tayo at susunduin natin siya. Pero dahil nga isang payong lang yung dala ko, sabi niya wag ko na daw siyang sunduin dahil pwede naman daw siyang magpatila lang ng ulan. At syempre hindi naman ako papayag ng ganon, kaya naman umuwi ako ulit sa bahay at kumuha pa ako ng isa pang payong. Wag na nga daw kasi akong lumabas dahil baka mabasa daw ako, o diba, lab na lab. Ginarayan nga lang din ni daddy ng maayos yung sasakyan bago siya bumaba. At may uwi pa nga ang daddy. Nangangamba pa nga ako dito dahil sabi ko pa uwi yung sasakyan namin. At dahil ilang araw na ring ulan ng ulan at sobra pa ang lakas, baka mamaya dun sa dadaanan ni daddy pa uwi ay meron ng baha. At pagpasok nga niya ng bahay, ang mga anak namin kala mo inuwian ng daddy nila na galing abroad. Ang tagal hindi nagkita. Ganyan sila lagi, tuwing uuwi ang dada nila, kala mo hindi nila nakita ng isang taon. Makadadi kayo silang lahat, yung biruin mong ikaw ang nagbuntis, ikaw naghirap maglihi, ikaw sa lahat, ikaw nanganak, pero sa daddy nila sila mahilig sumama. Pag nga lulukoyin namin sila ng daddy nila at tatanungin namin sila kung kanino sila sasama, kung sakaling maghiwalay kami ng daddy nila, kung kanino sila sasama, ang lagi lang din naman nilang sagot ay kay daddy kami sasama. Kami kasing mag-asawa pinagpaplanuhan namin ang mga bagay na kailangan namin pagplanuhan. Ultimo sa mga bata, kaya napag-usapan niya namin ni daddy noon na hindi po pwedeng dalawa kami ang maging spoiled sa kanila. Dapat meron silang kinatatakutan kahit isa sa aming dalawa. Dahil alam nyo naman ang mga bata ngayon, mahirap nang kontrolin lalo na kung wala silang kinatatakutan. Kaya sa aming dalawa ni daddy, syempre, sa akin sila takot. At dahil nga maulan ngayon, nung tumila yung ulan, nagpasya kami ni daddy na pumunta sa palengke para bumili ng mga kutkutin ng mga bata. Yung ba makakain nila pag sila ay nagugutom. Napakahirap kasi sa panahon ngayon na maulan na lumabas-labas at pumunta sa tindahan para bumili ng makakain. Ang mga anak ko nga, sanay sila na, Mami, pengin pambili, bibili akong tinapay. Mami, bibili akong ganito. Kaya ayan, kami na ang bumili ni daddy sa palengke para hindi na sila lalabas pa ng bahay. Hindi pa nga ako tapos ayusin niya mga yan pero maya na may humihingi sa tabi ko. Mga ganyang klase din kasi ang pagkain na gusto nila. Pasalamat nga nga lang din ako kasi hindi sila mahilig sa chichirya. Bumili na nga lang din ako ng cheese stick, ng kikiam, palaman sa tinapay na burger at saka ham. Syempre pati yung sauce. In case man na magutom sila, may ibibigay ako. Ayaw din kasi namin ni daddy na magugutuman sila. Kaya nga kami nagtatrabaho para makakain sila ng maayos at makain nila yung mga pagkain na gusto nila.